Good morning, my brothers and sisters in Christ. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is my second video recording about the topic last week records, taking from the book of Matthew 12 verse 46 and 50. Let's read sa Tagalog, Matthew 12 verse 46 and 50. Verse 46. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at nakatayo sa labas at ibig nila siyang makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, at nakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Verse 48. Ngunit siya ay sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang akin ina at sino-sino ang akin mga kapatid? Verse 49, at inunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang akin ina at ang akin mga kapatid. Verse 50, sapagkat sino mang gumaganap na kalooban ng akin ama at nasa langit ay siyang akin kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Purihin ang Diyos sa kanyang salita sa umaga na ito. Mga kapatid, bigyan po natin diin ito, ang atin binasa, dahil ang pamagat po ng atin paksa sa ngayon ay pinamagatan kong ang tunay na relasyon. Dito sa verse 46 and 47, nakikita man natin na habang nagsasalita si Kristo sa maramihan tao, ay biglang dumating ang kanyang ina. Ngunit dahil maraming tao, ang ina niya at ang kanyang kapatid ay hindi makapasok. Guro siksikan talaga, At ang ginawa ni Maria ay nakisuyo siya sa isang tao na sabi niya, puntahan mo ang akin anak at ang iyong Panginoon at sabihin mo, nandito ang kanyang ina at ang kanyang kapatid sa labas upang siya ay amin kausapin. So itong lalaki naman, sumunod naman sa utos ni Maria, ang kanyang ina, at sinabihan siguro na, excuse me boss, ang iyong ina at ang iyong kapatid ay nandoon sa labas, ibig ka nilang kausapin. At biglang nagtanong ang Panginoon Hesus. Sabi niya, sino ang akin kapatid? At ito ang sagot ni Hesus. At inunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang akin ina at ang akin mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng akin ama na nasa langit ay siyang akin kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ano bang ibig sabihin ito? Bigyan natin po ito diin mga kapatid. Alam natin na ang tao ay created by God. Amen. Ngunit hindi lahat ay may tunay na relasyon sa Diyos. In other words, nasa atin kung paano natin tanggapin ang lahat ng atin naririnig na salita ng Diyos. Kung ito ba ay isinasabuhay natin o parang music sa tainga lang, pinapakinggan lang ngunit hindi naman isinasabuhay o ginagawa. Not all Christians are the sons and daughters of God. Bakit? Depende how they bring their Christian life in this world. Example, the way they speak, politely or not polite. The way they think, evil thoughts or blessing. The way they move, gentle or laziness. Dapat makikita sa isang Christian ang bunga sa kanya. We call it fruit of the Spirit. What are the fruit of the Spirit na dapat na makikita sa atin? Number 1, gentleness, kindness, faithfulness, loveliness, self-control, and faith. Ang lahat na ito, makamtan mo lang kung isinasabuhay mo at ginagampanan ang lahat na narinig mo na salita ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Lahat ito ay makikita sa kanyang kaluwalhatian is righteousness. Sabi sa Matthew 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. That's why the Word of God remind us. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, tandaan lang natin itong katuruan ng Matthew 12:46 and 50. Sabi sa verse 250, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng akin ama na sa langit ay siyang akin kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Dinidiin ni Jesus sa atin ang kanyang kaharian sa puso natin upang tayo ay maging tunay yan na kapamilya, kapuso sa kanyang kaharian. Dapat
unahin muna natin ang Diyos. Kapatid, simple lang po. Kung ano man po ang ginagawa natin sa buhay natin, alalahanin po natin, no, na ang Diyos ay dapat mauna bago ang lahat, no? Dahil ang katuruan ng Diyos, ito ay nagbibigay ng gabay at liwanag sa ating buhay. Dahil gusto ng Diyos, no, na lahat tayo ay magiging citizens of His kingdom. So paano tayo maging citizens of kingdom kung hindi natin alam ang kanyang constitution and bylaws ng kanyang kaharian? That's why, no, dito ini-emphasize ni Jesus na dapat isa sa buhay natin, ang lahat na marinig natin, lahat ng instruction ay dapat natin sundan. Now, tatanungin ko kayo, ilang taon na ba kayo na Kristiyano? Iba siguro dyan, 40 years, 20 years, 30 years, 10 years, or 7 years. Hindi po tinitingnan ng Diyos yan. Ang tinitingnan ng Diyos, kung ikaw ba ay ginagampanan mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Because if you are a follower of Christ, you must obey His instruction or His teaching. At hindi lang obey, dapat ito ibahagi mo rin sa ibang tao. Dahil kita na mga Christian, we are encouragers to one another. No? Ang aking motto sa buhay ko is to love God, to love people, and make disciples. Every member should be a discipler. Mga kapatid, meron ka bang group cell? Meron ka bang small group? No? Kahit kapamilya mo na lang, gadirin mo, kahit 15 minutes lang, ibahagi mo ang salita ng Diyos sa buong pamilya mo. Kahit sa partner mo, no, habang natutulog kayo, ikwento mo ang tungkol kay Jesus, kung paano binago ni Jesus ang buhay. By doing that, no, ikaw ay nagpapakita na ikaw talaga ay sumusunod at isinasabuhay mo ang salita ng Diyos. Dito lang po ako magtatapos sa aking paksa na ito. Tandaan lang po natin, no, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay kung nasa tama ang iyong pag-iisip, pananalita at damdamin. At naalala mo at natandaan mo ng the best na regalo ni Kristo sa atin ay ang kanyang kaluwalhatian. At ang atin naman ibibigay sa kanya ay sumunod lamang. At ito ay atin isasabuhay. Sigurado hindi tayo maliligaw dito sa mundo. Kahit anuman mangyari sa mundo, sigurado, if you are in Christ, the old things are gone, the new things are come. Maraming salamat po, Pastor at mga kaklase ko. Amen.